Hello and welcome sa comeback episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter side dito sa SEO. And freelancing. So yan, Sir Gab and Jello here to discuss something close to our hearts. Dahil for almost half a year, hindi kami nagpakita sa inyo or wala kayong narinig na podcast sa amin. So yung episode namin ngayon is The Season We Stopped and what it taught us about the SEO industry, especially right now in the AI goldmine world. No? So, Yan. Sir, ano ba yung reason bakit hindi na ulit tayo nakapag-record? Ikaw, sir, Ah, nag-collab tayo dito. may iba't ibang reason tayo dyan, pero Mm. siguro unang-una na is siguro na busy sa kanya-kanyang Mm. Mm. bagay. Kanya-kanyang bagay. So, ako Mm. sa personally talagang, well, nag-spend ako ng time sa pag-improve no, ng agency ko. Nagkakandak ako ng mga training sa kanila, meetings, ayan, every week nakipag-meeting ako sa kanila, tapos Mm. meetups nung mga time na yun na hindi tayo masyadong nagre-record. As Mm. every week, and nagkaroon tayo nitong, maalala ko nagkaroon tayo nitong parang 100-day challenge. Yeah, Yung, yeah, yung yeah. sa Mm. fitness challenge natin. Yun yata yun yung isa sa mga reason ba't hindi tayo Mm. nakakapag-record na nun kasi, well, nag-focus muna tayo sa ano natin, sa Health. health. Mm. Pero yun lang, yung iba ako more on sa agency lang talaga, client position, mga bagong client na bagong pumasok tapos Mm. talagang finocus muna namin and then pag weekend nagre-rest talaga. Yun yung Yeah. Yeah. So, ikaw. sa akin naman, last record natin, September? Tama? October? September of last year. September, last year, tagal na rin, no? Siguro sa akin, life happens. So, Mm. some personal stuff happened. Ayun, hindi ako makapag-commit na makapag-record. Also, dumating din yung holidays, right? Ah, And, no, ano naman, in terms of sa work, tawag dito, nag-i-improve din ako ng system for the most part. Kasi, syempre, kailangan nating, alam mo na, humabol sa kung anong meron na currently ginagawa ng industry. Kung may industry standards eh. So, hinahabol ko rin siya. And also may pumasok din na mga bagong clients. So I need to be present sa strategy phase. Naging busy. Ikaw sir, 'di ba nagpatayo ka ng bahay, right? So siguro nakasama oo, rin 'yun. yan. Yan, yan. Oo, isa rin yun. Medyo nag-focus kami sa paghahanap din ng mga Supplier. materials. Oo, suppliers. Kasi may mga yung pong sagot ng owner dun sa Oo. construction para medyo makatipid. Tsaka at the Yeah. same time, customize yung, kumbaga, yung mga tiles, gano'n, mga Yeah. fixtures. Ikaw yung namili, hindi Mm-mm. yung contractor. At least, kaso naging busy nga, no? Punta kami ng punta kung saan-saan. Mm-mm. Hanap ng mura. Yeah. Ako may part din sa akin na parang gusto ko munang lumayo sa social media. Like, ang Mm. dami kasing nangyayari, di ba? Ang daming, I mean, not just in the Philippines, but also in the Ayun. world right now. So, parang nag-push back muna ako ng konti, pero nagbabasa-basa pa rin naman ako. So, isa rin yun sa mga bagay. Pero, ako yun, congrats sir sa new home mo, no? Yes, yes, yes. Napakagandang milestone yan para sa family. Anyway, sir, nung huminto ka ba, may mga fear ka ba na parang iniisip dati, nakita mo ngayon na nag-materialize ba yung mga fear na Mm. yun? Or, Oo. Okay. Siguro yung number one fear ko lang naman din nung time na yun is parang pag ba nag-record ulit tayo, may makikinig pa ba sa atin? oo. Ewan ko lang kung may makikinig pa sa atin, di ba? Pero Mm, kasi sa group ko naman, dun sa SE Workout Discord, may mga nagtatanong pa rin kailan, sabi na, Coach, kailan ba kayo magre-record ulit? mm, Yan, baka naman, mga ganun. mm, mm, So, yun, dun ko naisip na, well, baka kailangan pa ulit natin mag-start and gumawa ng mga bagong episode kasi may mga naghihintay eh. Nag-aabang talaga ng natin, recording. So, mm. well, kahit isa or dalawang tao yan na makikinig sa atin ngayon, okay lang ako eh. Wala namang problema. Oo. 'Di ba? At least may natulungan tayong mga or Mm, may napulot sila sa atin. Yung mga ganun. mm, So, isa 'yan. Hindi ko alam kung magma-materialize 'yun. So, until now fear ko pa din siya. Tapos yung din, syempre pagka may mga inactivity na nangyayari sa ganyan, lalo tayo, may mga community tayo. Naisip ko lang din baka napag-iiwanan na tayo mm, when it mm. comes to mga learnings, kung ano ba yung bago sa industry ngayon. Kasi sa sobrang bilis nga na mga nagbabago, kumbaga dapat, ano ka ba, mamimili ka kung
mag-a-adapt ka ba or mas magpo-focus ka sa kung ano yung alam mo, 'di ba? So, may benefits naman 'yan. Pwede kang pag nag-focus ka, pwede kang mas gumaling dun sa kung ano man yung ginagawa mo. Pag naman nag-add ka ng skill or yun nga yung nag-adapt ka sa AI, may benefits din naman yan kasi mas marami ka nang magagawa, mas marami ka nang masaserve na clients, 'di ba? So, Yeah. kung ano man yung kumbaga naging sa kanila, strategy nila, kung ano yung mas gumagana, yun yung siguro yun yung i-prioritize nila. Huwag kang matakot, Sir Gab, sa kung may makikinig sa atin. May makikinig sa atin for sure. Yung Takot. nag-e-edit na to. Tsaka tayo, kung anong gusto nating Tayong marinig dalawa. sa... Oh, Tama, tama. so three people na. Anyway, tawag dito. Nakakuha ako actually ng 3 consulting gig. Like, hindi naman Mm. malaki, pero na-appreciate ko at least, 'di ba, yung parang 1 hour call na gusto nila dahil nainig nga sila sa atin. Oh, So, yes, yes. Correct. Hindi ko oh, pala. Na-experience ko din yan na 'di parang ba? 'Di ba? Oh, so, nagugulat nga ako kasi minsan hindi na masyadong related sa SEO yung consultation. Parang mm. more on kung paano yung gagawin niya sa career niya. So Oo. parang sabi ko, okay, medyo nagiging personal mentor na rin pala ako Oo. One na time nga hindi ko nasa nakikita. one time nasa mall ako, may nagpa-picture eh. Hindi, joke lang, di ba? Ah, Joke lang. ako naman sana sa conference. Yan. Nung Yan, nagpunta yan. kami sa Surigao, Oo, oo. meron doon mga taga Cebu na, uy, sabi nila, uy coach, nakikinig kami sa ano mo, ganyan. Sabi ko, Oo. talaga ba? Feeling ko tuloy, ano ako eh, sikat eh. Kala mo talaga. Anyway, well, Hindi, thank you. nakaka-relate lang, nakaka-relate. Thank you sa mga nakikinig sa amin. Sa mga Ah, nagtsatsagang mainig sa ah, tawanan namin dito. Pero mostly naman kasi talaga kwentuhan lang naman talaga. mm, But yun, nothing to fear about, Sir Gab. I have you. I have you. You have me. Baliktad. You mm, have me on this. Kung wala nang makikinig sa atin, ako makikinig sa atin. No? mm. So, just giving back to the community. Anyway, ano sir yung pinaka-important realization mo during the quiet season? Importante pa rin talaga na mag-focus. Okay lang naman na meron tayong ginagawa na ganito, ng mga passion projects, pero Mm-mm. mas importante pa rin na mag-focus dun sa talagang kung ano yung nagbibigay sa'yo syempre sa plate, 'di ba? Mm-mm. So, Mm-mm. kunyari, sa akin, sa side ko, sa business talaga. So, kung Yeah. ah, yung expense ng passion natin na mag-record ng palagi, tas hindi ako nakakapagturo sa mga trainee ko, ganyan. Oo. Oo. Parang ironic, 'di ba? Kasi gusto natin Mm-mm. matuto yung community from us, pero tayo di natin implement dun sa Mm-mm. ano natin, sa circle lang natin. Mm. Siguro 'yun, mas nag-focus ako na mag-improve ng ano ko ng agency ko. So, Mm. at least makikita naman sa result, siguro mga 50 to 60% yung improvement from last year pa when it Nice. comes to Laki. sa Malaki sales. yan. So, Mm-mm. pwedeng dahil nga rin yun na nag-focus din ako. Tapos yung nag-improve na mga processes. Yun. Mm. Kaya Mm. good ano na rin, good move na ganun yung ginawa. Yes. And I Mm. hope yung mga sa atin na nag-break tayong ganyan, sila sa kanila sa sarili nila ano rin sila, nag-learn din sila from other ano naman Mm. aspect, no? Marami namang pwedeng aralin aside sa SEO. Sa SEO marami din, pero meron pang mga iba na talagang active sa community nila, no? Sana nakapulot sila ng mga matututunan doon and magagamit nila sa services nila ngayon. Mm. Yes. Ako, realization ko lang, real practitioner sa industry natin is busy. I mean, Yeah, hindi naman wala nang time, pero ang liit ng time para gumawa ng courses, of gumawa course. ng, Oh, lalo ewan na yung mo, updated, no? yung mga updated, Man. totoo, totoo. Maski yung mga Mm. pina-follow ko, medyo may season din silang tahimik. Tapos, after no experimentations nila, dun lang Tsaka sila pa lang maglalabas. ilalabas, correct. Kasi napatunayan na nila sa sarili nila, uy, pwede pala, possible pala to. Tsaka isa rin sa Mm. mga realization ko, 80 to 90%. Sabihin natin 80% to be safe. Okay? 80% ng work natin, unfortunately, and baka i-bash nyo ako dito, pero 80% nagagawa na ng AI. Okay? Mm. So, need talagang mag-shift. Hindi naman mag-shift, but to incorporate a lot of the hard work na Mm. ginagawa natin, like audits. Audits kasi more yan sa data eh. So, data and analyzation. So, kaya na yan ng AI. So, you need to bake in AI in everything that you do. So, AI first now. May point in time na sinasabi natin na we cannot be replaced. But with the current advancement of AI, with the release ng OpenClaw, I don't know if you're familiar with OpenClaw, Yan. search nyo lang sa Google. Also with the release ng Claude Cowork, medyo kakaiba na yung mga nangyayari. Not to mention yung Claude Co na kapag ikinabit mo sa IDE, sobrang powerful. But anyway, that's a topic for another day.
So, yun yung medyo nakakatakot na realization. But at the same time, ito yung moment in time na mag-aangat kung sino man talaga yung tawag dito, alam yung ginagawa nila in our industry sa SEO. Kahit sa ang industry naman, kahit sa ibang ibang aspect ng VA, like yung mga EA or executive assistants ngayon, nag-aaral na rin sila on how to automate some of the stuff that they're doing for their clients. So, big realization is AI first, right? Mhm. So, ayun sir. Ano yung mga bagay sir na ikaw sir personally hindi mo na ginagawa ngayon kahit dati normal lang sa'yo? Sa personal things, siguro yung pagpupuyat. Dati parang normal sa akin na pag end of the month, magpupuyat, mag-update ng mga dashboards, 'di ba? Oo. Magpe-prepare sa mga calls, monthly calls, ganyan. So ngayon, Mm. as much as possible, ayoko na nagpupuyat kasi nga, well, nadali ako ng medyo sakit, ng medyo Mm. delikadong sakit nung nakaraan. So, ayun, medyo ngayon nag-iingat-ingat na ako sa puyat kasi nakababa siya ng immune system. So, ayun, Mm. isa Hindi sa ka mga normal nakapag-rest. things. Mm. Tapos sa work naman, ano yung mga bagay na hindi ko na ginagawa ngayon? Well, siguro medyo nag-shift na rin ako paalis sa execution type of Mm. Mm. things. Mm. Dahil meron naman na ako mga nag-work na natutunan na nila, sila na yung nag-execute. Implement. Ako Mm. nagpunta na lang ako siguro sa client acquisition, retain, tsaka yung execution, strategies. Yun, doon na Mm. lang ako napunta sa ngayon. Yun. Nice. Para sa mga business owners or kaya agency owners yan, magandang hindi naman sa automate pero kasi may implementation pa rin na side. Oh. So maganda yung training as you mentioned nga sir. Mm. Training and also equip them with the right tools para mas Tools, yeah. mabilis kasi parang yung mga sundalo yan 'di ba? Kung mas maganda yung baril nila o kaya high tech, 'di ba? Mas depende kasi yun sa tools din na ginagamit nila kung paano sila magiging efficient. Ako siguro ang share ko lang yung ginagawa ko dati. Ano ba yun? Yung hindi ko na ginagawa ngayon, yung lagi ako Mm. nagche-check sa Ahrefs. Hindi ka na Nagche-check. nagsicheck masyado? Hindi na ako nagche-check masyado. Parang mas heavily reliant na ako ngayon sa sa GSC. Mhm. Anong shift ako ng kasi may mga bagong cool tools na nilalabas si Google Search Console. Also, i-mention ko lang din is Bing, si Mhm. Bing Mhm. Bing Webmasters. Ang dami Webmaster. niyang nirelease. Ang dami niyang nirelease ngayon. Actually, meron silang sariling AI, parang sa LLMs. Titingnan niya yung Tracker. mga, tracker. May sarili siya doon. So, pwede ka na rin mag-audit doon sa loob ng Bing Webmasters. So, maganda i-connect nyo siya or i-sync nyo yung GSC nyo sa Bing Webmasters right now. And the fact na si ChatGPT, di ko alam yung yung ratio kung 60-40 ba, 60% kinukuha niya yung sa Copilot and also sa ChatGPT kung yung data niya ba is sa Bing niya kinukuha 60% and 40% sa Google. Baka may ganong ratio. Pero Mhm. libre naman siya, so nothing to worry about kung i-sync Mm. nyo siya. Pati yung Bing Places, sorry. Ang Yung Bing mahal kasi Places. niyan kapag kay HF ka umaasa tsaka kay Mm-mm. SEMrush, 'di ba? Mm-mm. So, mas Totoo. okay din talaga nakaset kay Bing para alam mo yung Oo. mga keywords. And may Oo. mga clients na rin na naghahanap ng update about sa mga queries. Like sa query ba na to, lumalabas pa sila, ganun. Eh Mm-mm. kung wala kang tool or wala kang tracker, hindi mo mapapakita yung Totoo. optimization mo. May pala sa GSC may certain na mga websites na pag pumunta ka sa query tapos nilagay mo /overview. Regex. Hindi, yung slash tas overview. Yung ibang websites lang yun, yung iba wala eh. So, yung Google overview, makikita mo yung nilalabas dun sa pero hindi siya sa lahat. Parang Mhm. napansin ko, hindi naman siya sa lahat. Anyway, yun yung nagbago sa akin. Hindi na ako natingin sa Ahrefs. Sige, sir. Tama. Next, sir, mas naging strict ka ba ngayon sa clients? Workload or schedule after nung long break? May nabago ba? Hmm. Mm. Well, yes. Kasi dahil nga nag-focus ako ng ilang months sa agency, Mm. kumbaga, nireview ko talaga kung ano yung mga task and then roadmaps na ginagawa ko. Like, Mm. saan ba kami malakas, saan ba kami may kulang, ganun. Tapos, syempre, tinitrain ko din yung team ko na matuto dun sa mga bago ngayon. Ang pinagagawa namin na nakaraan is Reddit optimization, mga ganyan. Mm. Mm. Reddit answering. Basta anything na makakapag-influence dun sa AI citations ng mga websites. So, Mm. yun. Pero wala din naman nagbago talaga. Technically, walang nagbago pagdating sa optimization. Nagkaroon lang ng mga additional, like sa keyword research, yung query research. 'Di ba? Instead Yan. na Mm. puro keyword, meron na ngayon query fan out, mga, ang tawag dito, yung
yung kay Corey, yung topical authority Yeah, suggestions, oo. ayan. So, inad namin yung mga ganyan dahil nga, yan yung gusto talaga ng AI. Pero yung mga link building, ganun pa rin naman, medyo naging strategic lang ngayon sa Mm. sa pag get ng mga pages and queries. Sige sir. Sa akin, ako kasi wala akong ganong wala akong ganong meeting with clients. So for the most part, kumbaga async lang. Siguro ang ginawa kong massive din lately is bukod sa weekly updates, so may weekly updates ako kung ano yung na-ship out and also yung mga backlogs, etc. Nagbibigay na rin ako sa kanila ng update din sa SEO industry para lang din may alam sila. So dati tinanggal ko siya pero ngayon binalik ko pero kasi may AI naman na. Ang ginagawa ko is binibigyan ko ng prompt, kunyari si Claude, na i-explain, hindi naman sa i-explain, pero ano yung magiging effect nitong particular update na to sa business mo. Ganun na yung ginagawa ko. Kung i-click nila yung link, bahala na sila. If not, meron silang maliit na parang snippet or parang maliit na section doon na how it affects your business. Para kasi ang hirap kasi mag-translate ng mga jargons pa sa kliyente. So siguro isang shift 'yon. Every week nagla-launch ako ng ganun para sa kanila. And also, dun sa mga, di ba meron kang mga deals na hindi na close. So yung mga hindi ko na close na deals, ang ginagawa ko, iniipon ko din sila as a list, tapos binibigyan ko na lang sila ng update sa SEO industry. So di natin alam, baka mag-close ulit yung doors, or mag-open ulit yung doors para makapag-work kami. And if ever, kung hindi man kami nag-agree dun sa pricing, mag-agree na sila dahil napapakita ko yung parang authority ko or ewan ko kung okay na bagay yon na ginawa May, ko may way lately. ka ba to Oo. track kung may nag-open na or Meron akong ginagamit yung Sendfox. So, part siya ng, alam mo na, nasa AppSumo tayo lagi. So, mm, naghahanap ako ng mga deals doon, di ba? So, mm, ayun, nakikita ko siya kung nag-open, ano yung kinlik, etc. mm. So, ayun siya. Pati sa mga past clients ko, binibigyan ko rin sila ng update. Libreng update lang naman. Madali lang Oh, naman gawin yun maganda yun. Maganda yun ah. Mm. Hindi Mm. ko pa siya ginagawa kasi, Yan. Oo. well, may matrabaho. It looks like matrabaho pero kapag ginamitan mo naman ng AI, parang kaya naman, di ba? Ito, pro tip, Sir Gab. Gamit ka ng Claude Cowork. Mhm. Pwede mo siyang iset every week. Maghahanap siya ng news sa News industry update. ng SEO. Tapos, Mm. isasend niya na yun sa email mo. I-save mo Mm. as draft para hindi mas kumain ng tokens. Kasi Ito kapag, bang update mo is para nagiging customized for them? hindi, general. Hindi. Kasi pag kinustomize General. mo pa, madaming ano pa yan eh. Pero, Di ba ako kaya din sa prompt nun pero ano lang, astig pwede rin lang. naman. Para Oh, magiging personalized yung pwede. update. Kaso baka kumain ng maraming tokens, naka-pro lang ako, di pa ako naka-Claude Max eh. Pag Okay, naka-Max okay. ako, pwede siguro. Mahal eh, Makes sense. 100, $200. Anyway, moving on, sir. During the time na tumigil tayo, ano yung mga biggest change sa SEO? Yan, SEO in general, na napansin mo? Ako nag-focus ako sa mga analytics tsaka reporting. Mm, So mm, mm. medyo nagiging related sa business side yung yung mga realization ko nito. So nakikita ko Gets. talaga na well, nasa trend naman na talagang bumababa yung number of organic traffic especially Yes. kapag Mm, yung mm, mga websites na sobrang taas ng organic pages, yung mga mm. kahit sikat na brands, marami sila. Kino-compare ko din kasi sila sa mga competitors and then nakikita ko yung industry talaga, specific industry na to, affected siya ng AI overview. So, isa sa Mm, mga changes talaga yun na ngayon, dati gusto mo lang mag-rank number one, mag-rank ka sa featured snippet, mataas na yung traffic na makukuha mo. Ngayon, mm, kahit mag-rank ka sa AIO, yung sa tatlo doon, yung 1 to 3, mm. hindi pa rin sure na magkaka-traffic ka. So, Totoo. Mm, nakadepende pa rin talaga siya sa way ng funnel mo, no? Meron kang content about awareness, meron ka ding content about transactional pages. mm, So, ang isa naman sa mga nakita ko before, lately is yung hindi naman din masyado affected yung conversions mm, ng client. Kung ikukumpara mo dun sa mga last year na hindi pa uso yung AIO, ang pinaka-affected talaga yung traffic. So, yun yung biggest for me, no, na napansin ko ng past ilang months na hindi tayo nagre-record. mm. And yung isa pa is yung kapag naman kukuha ka ng client, parang mas madaling i-upsell ngayon pag sinabi mo na marunong ka mag-AI optimization. Yan. Kumbaga yung Yun yung mga magic iba, word. oo, yung mga iba, hype pa din sila Mm, sa dami ng demand ngayon na someone na gusto. Kahit yung mga simple, yung mga SMEs, mga maliliit na local clients, alam na rin nila na importanteng makita sila sa ChatGPT or mm, other mm. LLM. So, mas madali siyang i-upsell yung mga Yes. services natin. Mm. Ang dami ng automation ngayon na ginagawa eh.
may darating kaya yung time na magiging sobrang congested na ng World Wide Web dahil puro AI flop na yung nakikita natin. Pwede. 'Di ba sa vlogs Sa nakikita mga ko ang web dami. web 2.0, sa mga kahit ka sa social media, pag nakita mo ang daming, 'di ba, meron tayong groups, yung sa Mm. local SEO dad na group, tas sa akin naman sa SEO workout. Napansin ko lang na everyday meron siguro mga 10 or 20 na gusto magpa-approve ng pending approval sa post. Tapos titignan ko doon, siguro mga 80% AI ano lang din Oo. AI generated. So Yung yung mga mga ganun ginagawa. parang Mm. auto-decline ko na lang kasi parang hello, nasa community tayo ng mga tao. Wala namang robots Mm. dito para magbigay ka ng Mm. mga ChatGPT. Siguro Yeah. ano, like ako, aminado ako, gumagamit ako ng ChatGPT kapag nag-create ako ng mga case studies ko, ganyan. Pero kasi yung message nun, sa akin talaga nanggaling. Mm. Pinapa-structure ko lang talaga Ino-optimize ng mo lang. maayos. O, kung Mm. ano ba maganda unahin, yung result ba or something like that. Pero kapag nakita mo talaga na pati yung messaging niya, obvious na AI siya, na parang Mm. wala ng personalization or hindi talaga siya yung gumawa nito, doon Mm. talaga decline ko na kaagad. So, yun, napapansin ko lately. I-add ko lang, sobrang important ng branding right now, no? Parang kasi Yes. nakita mo sa GSC ngayon, may parang may pwede mo nang i-filter kung branded or non-branded yung keywords. Keywords, yeah. So, so ang laking hatak ng branding kasi especially na de-define kasi doon kung ano yung authentic or yung true businesses Mm. from a web. Kasi daling gumawa ng website ngayon eh. Kung meron Yep. kang Replit o kaya may ano ka, other, kahit yung mga bagong lumalabas ngayon like Bolt.new o kaya yung Emergent, kasi pwede kang mag-build ng website doon tapos i-host mo na lang. So, I mean, magta-type ka lang doon ng kung ano yung team, ano yung kung saang, kung anong niche to, ganyan, lalabas na agad doon eh. Tsaka yung mga ibang software for building website like Gemini, Google Studio, pwede kang mag-create ng website doon, sobrang bilis. But yun nga, yung branding and yung people backing up a brand, yun siguro yung pinakamalaking shift na nakikita ko right now. Tulad nga ng sabi mo, yung conversion rate, siguro yung conversion para dun sa mga old businesses na kilala na rin ng mga tao. So siguro hindi kagad siya magkakaroon ng problem. Pero yung mga businesses na possible pa lang, ay iniisip ko kung paano kasi yun nga, yung sabi mo nga kanina sir, ang dami nang nakalagay sa search engine result page, 'di ba? Sa ibabaw lalo na kapag local SEO ka or local yung client mo. Sa ibabaw pa lang nun meron ka ng Google Snack Pack, yung map pack, 'di ba? Tapos after nun pwedeng may ads. Possible din depende sa query, may video. So yung blue lines, yung organic blue lines na dating yung traditional SEO, napupush down siya sobra. So sa baba. So hindi na siya nagkakaroon ng chance para makita doon sa taas. So Mm. depende nga again sa industry, ang laki ng shift na nangyari. Kasi Mm. makita mo rin sir sa ads, parang nagpapatong-patong na. May tatlo kang linya ng Google Ads, sa baba meron pa ulit. Parang ganun yung nangyayari. Ang nakakabahala lang dyan, yung AI overview, hindi rin siya na-click. So, ang hirap, 'di ba? May way ka ba ngayon, sir, para ma-determine yung yung sinasabi mo kanina na yung mga long tail queries? Hindi mo sabing accurate. Ayun nga eh. To be honest, mas nagre-rely ako sa SEMrush. Yung sa SEMrush, okay. SEMrush, yung may Mm. AI local visibility doon. Kasi parang Mm. it makes sense yung mga suggestions niya minsan. Tapos may mga queries ka talaga doon na, well, kaka-create mo lang ng article tapos lumabas ka doon. Kaya masasabi mo na okay, gumagana siya. Mm. Once na na-cite ka doon. Pero hindi reliable doon yung mga search volume. Ayun yung sa Yeah, tingin ko yeah, kasi yeah, yeah. wala pa naman wala pa namang tool na nagbibigay ng tamang search volume para sa mga queries eh. Ewan ko, si Google, di ko alam kung kailan siya maglalabas. Mm. Hindi katulad ng dati na per keyword may global search volume, di ba? Kung Mm. nakukuha natin sa Google AdWords or Google Keyword Planner. Yung keyword planner. Mm. Sa queries, mas mahaba, wala pa akong Wala pa, nakikita. no? Unless meron silang alam na may mga mahal na tool na hindi natin nagagamit pa. Sa akin, SEMrush ako Mm. nagre-rely ngayon. Yeah. Ako mostly sa Ahrefs kasi may API eh. So, Mm, oo, kinoconnect ko kasi siya sa Screaming Frog and also sa Claude. So, pag mm, kukuha ka ng yun, tip na rin din siguro sa inyo. Nagbabago na ngayon. So, API na lang talaga. Hindi na ako pumupunta madalas sa Ahrefs to do my research. Nakakonect siya sa Claude. So, pwede mo siyang i-connect sa Claude and then gagawa ka lang ng prompt mo para i-pull out niya lahat ng data like yung backlinks yung competitor research. Mostly pwede mo nang mm. gawin yan sa sa anong tawag dito sa Claude.
gagawin niya na lahat. I mean, hindi lang Claude, kasi sa ChatGPT, kasi may API tool na. Ayun, ang daming shift actually for the past 6 months na nawala tayo, o 7 months, roughly, ang daming shift na nangyari. But yung foundations ng SEO is intact. I mean, kung GEO man ginagawa mo, AEO o kahit anong abbreviations man yan, yung basics and yung fundamentals ng SEO is nandun pa din, naka-bake in. Ang magiging problem mo na lang dyan, siguro, for the longest time. Ito, tingin ko lang naman personal na opinion ko, is yung yung nakatali pa rin sa branding eh. Kung gaano ka okay yung product or services nung business na nire-represent mo. Ewan ko, parang lately na kikita ko na kung gaano ka yung trust rating ng mga tao dun sa brand, nakaka-affect din dun sa, I mean, traffic is traffic from informational stuff. But yung importante is kung nagkakaroon ba ng revenue at the end of the funnel, 'di ba? So, yung returning back ng mga customers ng client mo, parang nakaka-affect siya dun sa, kasi bumabalik sila dun sa sa website eh. So, hindi lang sa akin ngayon, parang ang iniisip ko is not just SEO or website per se, but yung overall things na nangyayari right now. Yung kasama yung product, yung services, customer service, etc. So, ayun. I don't know if that makes sense. Yeah. Well, Mm. overall sa marketing, yun naman talaga yung concept Yes, ng yan. Overall marketing, di ba? marketing. Yeah, yeah. So, Mm. parang ialis na natin yung pagiging SEO natin na parang gusto mo sa isang keyword ka lang mag-rank, then Ayan, yun, yan. Yun yung yun gusto na kong yung Thank you, thank you. kikita ka na kagad doon, di ba? So, Mm. ngayon, yung mag-focus ka siguro. Well, which is perfect sa dun sa answer din sa question number 7. Yung may moment ka ba na napasabi ka ng iba na yung SEO ngayon compared sa dati? So, yun yung answer doon na Yeah. ngayon, hindi lang tayo keyword na one keyword, kikita ka na ganyan. Ngayon, more on, kailangan i-build mo yung brand mo para, kumbaga, hindi na nga yung product mo yung importanteng ibenta ngayon eh. Yung brand mo na, kung paano mo ba natutulungan yung isang certain community para, or isang Yes. Mm. certain audience para, i-avail nila yung product mo. Hindi na mas importante na, ito product ko, marami na kayong nagbebenta niyan or marami na kayong gumagawa niyan. Paano ka naging unique sa kanila? Parang ganun. Iniisip ko yun sa mga SaaS, no? Yung SaaS tools, kasi ang dami nang Yeah, ang pwedeng dami na gumawa niyan. ng... Ang bilis gumawa ng app ngayon, sa totoo lang. Vibe coding. Ang Yeah, yeah. bilis. Oo. So, ang maganda doon, kung backup ka backup ka ng community, 'di ba? Kung may community doon sa likod mo na kahit 1,000 true fans lang or 1,000 clients lang or customers na nagbabayad monthly, okay na okay. Kung ano din, sa mga may community din, minsan, yun nga, sila na rin yung nagiging returning customers mo. So, doon ka na rin magpo-focus sa kanila. Yung, kumbaga, si SEO, nagiging parang, na lang, entry point ng mga bagong, clients. So, nasa sayo kung paano mo siya i-nurture. In terms sir ng SEO, sir, nag-expand ka pa ng ibang service like paid ads, etc., social media, ganun. Well, nakikipag-partner ako sa mga, yung experts din. So, ina-upsell ko, pero hindi ako yung naggagawa ng mga setup and then execution. So, mostly, sinasama ko lang siya pang-ad. Kasi mas gusto ngayon ng mga clients, complete package. For example, meron kang web design offer. Gusto nila, pati may SEO na rin, may AIO, tapos minsan may paid ad, sama-sama na, social media. So, ginagawa ko while we're learning pa naman, ay pag-partner mo na ako sa mga agency na kayang gawin yon. Tapos, ayun, pagtutulungan namin trabaho. Yeah. On your own point of view, sir, dapat na ba tayong actually nag-upskill naman tayo with AI, but do we have to upskill also on other aspects? Kasi nga, katulad ng lagi nating sinasabi, parang search everywhere na, 'di ba? So, kailangan din ba nating malaman 'yon in a way? Yes. Yes. As long as as long as factor sila pagdating sa kunyari yung sa AIO, ano na ba mga kinukuhanan nitong citations? 'Di ba, medium posting, Yes. Reddit answering, Quora answering, siyempre no choice ka. Pero before pa naman, talagang ginagawa na yun ng mga SEO. So ngayon lang na nagkaroon sila ng importance, nagkaroon ng label or branding Oo. para doon. Mas Pero na-emphasize. in a way, ginagawa naman na yun dati pa. Mas nakikita lang yung value ngayon. Mm. So, ayun. Pero kung hindi nyo pa alam yun, mas maganda kung alamin nyo na yun and isama nyo sa processes nyo ngayon. Yes. Yes.
dagdag ko lang din, follow nyo yung mga tao na alam yung reliable source sa LinkedIn. O kaya kung meron silang newsletter. Ako, nagpa-follow ako personally kay Kevin Indig. I don't know if you're familiar with him, guys. So, Ah, yung growth memo, nakasubscribe ako sa kanya kasi almost everything in the forefront of SEO right now in AI, nakakakuha ko ng maraming point of view. Also, data na magagamit ko sa paggawa ng decisions, especially if you are handling a team and also different sets of clients. So, isang bagay yun na pwede niyong gawing proactively. Follow people who you trust kasi napakadaming information right now when it comes to doing the right way of SEO. But at the end of the day, lahat tayo nangangapapa dahil hindi pa natin alam kung saan tayo dadalhin ng AI right now. So, trust people but also be open to new ideas na maririnig or makikita nyo. Hindi lang sa amin ni Sir Gab. Kasi kami, lifelong learner din kami ng SEO. So, be open to new ideas but do your own experimentation, especially right now. So, yun. Thank you. Medyo mahaba yung naging usapan natin doon, sir. Tingin niyo, sir, mas naging competitive ba yung SEO ngayon based doon sa mga sinabi natin? So, o mas nag-open siya ng mas maraming opportunities sa mga Sa akin, tao? Mm. both siguro. Based sa Okay. experience ko. Kasi lately, parang nakikita ko kahit yung mga bagong bagong VA sa industry. Mm-mm. Tapos, kumbaga, iba, writer, yung iba developer, ganyan. Mm-mm. Kumbaga, hindi nila alam talaga SEO, pero nasasama na nila yun sa skill nila dahil nga kaya na itong gawin using AI. Kumbaga, Yes. Mm-mm. may pwedeng gumawa ng strategy for you. Hindi ko naman sinasabi na tama yung sasabihin ng AI dun sa specific ano na yun. Siyempre Mm-mm. kasi kailangan pa rin ng expertise dito. Pero sila, at least nakakagawa na sila. Unlike before Mm-mm. na Mm-mm. ano ba tong SEO na to? Kailangan ko pa mag-research para makagawa ng strategy. Ngayon, isang prompt lang, kahit wala kang alam dyan, no? Tsaka mo palang aalamin. Kumbaga, Mm-mm. medyo nasa fake it till you make it na process. Minsan naman, yung ibang clients open na sa gano'n na aaralin mo muna. Pinag-aaral ka niya ng SEO using AI din. Natatanungin mo Yeah, si yeah. ChatGPT. Blah, blah. Mm-mm. So, gano'n. May mga experience akong ganyan. So, Mm-mm. in a way, nagiging competitive siya. Pero, alam mo pa rin kung sino yung mas, tingin mo mas may value talaga pag in-offer sa'yo. So, Yeah. syempre, dun pa rin at the end of the day, yung sa result pa rin, yung pinaka-importante. Like, ito bang tao na to na gumagamit ng AI, napaparank pa niya yung website mo, nabibigay Mm-mm. ba ng traffic, kumikita ba? Mm-mm. Versus dun sa mga tao na alam kung paano talaga siya i-deliver. Plus, alam din kung paano siya i-communicate sa kanila. Ayun. Mm, yun Yun. importante. Mm. Totoo. Sobrang ano na rin talaga ngayon ng ano, no, ng I mean competitive na in a sense na yun, may AI na. And kahit baguhan, kumbaga dati hindi naman malaki yung wall to enter the industry. Ngayon, natibag na yung wall na yun. I mean, kung may maliit na wall dati na nakakapagharang or nakakapag-filter ng kahit papaano dun sa mga pumapasok sa SEO. Ngayon, 'di ba? Parang wala na yung wall na yun kasi may YouTube na, 'di ba? May YouTube. O ano mo pa yan sa kunyari sa ChatGPT kasi may learning mode doon, 'di ba? Kaya sa Gemini or Claude man yan. Hindi mo na Pwede din kailangang niyang i-guide. panoorin yun eh. Oo, oo. Isa-summarize mo lang. Oo, papasummarize mo na lang din. O kaya, copy mo yung transcript nun, tapos i-paste mo, tapos kunin mo na lang yung mga gist. O kaya, Yung mga, gawa ka ng mini-me mo, si Sir Gab. Kumbaga, meron kang mini-me na Sir Gab. Lahat ng mga pinag-usapan namin sa SEO Kwentuhan, pwede mo mm, i-download, tapos yun, kung paano siya mag-isip, gawin mo mag-isip. siya. Parang ganun. Oo. 'Di ba? Give me a strategy based on the thinking of Sir Gab. Oh. Grabe na. may strategy ka na Nagkaroon agad. ng persona. Oo, may pwede kang gumawa ng ganun right now eh. Pero at the same time, nag-open siya ng mga ng opportunities din dun sa mga talagang practitioner. Kasi yun nga, yung magiging endpoint ng lahat ng to is yun nga, yung number one, yung sinabi ni Sir Gab, which is yung result. And number two, follow the money. Always follow the money. Yung result mo ba is nakakapagbigay ng revenue sa client, Mm, 'di ba? So lagi ngayon kailangan mo na i-tie up yun lagi eh. Kasi kailangan mo i-justify yung gastos ng kliyente sa SEO. yep. Kasi ang nakakalungkot reality in everything sa marketing kapag ka nagkaroon ng budget cutting, ewan ko lang ewan ko kung totoo to Sir Gab. Laging SEO yung nauunang tanggalin.
Yun yung napapansin ko kasi natanggal na rin ako I mean, di mo natanggal, pero ayun nga, nag-part ways na rin ako sa ibang clients. Pero nagstay yung paid ads, nagstay yung sa web development, pero yung SEO yung unang tinatanggal. So, ayun yung sad reality. So, kailangan mong magkaroon ng way para i-communicate din yung value na nagagawa mo sa mga reporting mo. Hindi lang yung increase din ng traffic. Nandun na yun, given na yun eh. Kasi yun yung parang obligation mo eh. Pero ano pa, 'di ba? So, 'yun yung sigurong magiging competitive edge mo. Napakita mo na tumaas yung calls, napakita mo na tumaas yung ano ba, sign up button. Ayun, yung nagki-click sa sign up button. 'Di ba pwede mong kasi pwede mo siyang ano, 'di ba, sir? Tag dito i-track like yung thank you page kapag nag-a-appear lagi. Yep, So, ayan, pwede mo siyang ayusin sa GA4 and key connect events. sa Lookers, ayan, key events and connect sa Looker Studio. So, daming opportunities na nagbukas. Ang tanong na lang is paano mo siya makikita and kapag nakita mo, ano yung gagawin mo? 'Di ba? Ano yung gagawin mong step after that? So, yun sir. Ito yung parang ito yung question na parang medyo favorite ko dito sa sa usapan natin ngayon. Kung magsisimula ka ulit, so parang may gantong mga yung mga entrepreneur tinatanong ng ganito eh. Kung iiwan kita sa isang Ay, yung sa ano, sa isang city ano nga yan? na zero, nawala kang nakalimutan ko yung ano eh, pero nawala kang kahit na ano, 'di ba? Yun. Kung magsisimula ka ulit sa SEO ngayon, ano yung gagawin mo differently? Tingin mo? Yun ba yung ano, yung pag nag-interview ng mga millionaire, Oh, billionaire? ganun, may ganun eh. Tapos iiwan sila sa city, Ah, tapos ikaw bahala kung ah, paano ka mag-i-start ulit. Parang ganun. yeah. Oo, sa akin, sa totoo lang, parang hirap. Like, kung gusto kong Totoo. ma-achieve ko ano man yung ano ko, experience ko ngayon, parang hindi ko na siya magagawa. Kasi swerte lang din ako na una rin akong, medyo nauna Mm. na din. Kumbaga na-experience ko na din yung mga before. Like, yung bago pa lang yung mga rank brain, mga hummingbird, Mm. ganyan. Mm. At least Mm. may idea ako kung ano yung nangyari at naging changes. Malaking factor yun kung ano yung mga magiging decision mo ngayon. Kumbaga, pag ginawa mo ba tong isang bagay na strategy na to, ano yung pwedeng maging effect kasi nangyari na to before. Parang ganon. Pero kung baguhan lang din ako ngayon na mag-start, siguro same nung ginagawa ng mga nag-start ngayon, magre-rely ako sa AI at ChatGPT din. Oo. Siyempre, ayan na nga yung available tool eh, 'di ba? Mm. Parang at least makakapagbigay na siya ng idea and suggestions sa'yo. Pero hindi pa rin ako siguro magre-rely masyado pagdating sa mga strategy sa AI. Kumbaga, mas iisipin ko pa rin mas try ko pa rin na makapag-produce ng mga creative strategies. Plus, Mm. kumbaga collaboration pa rin with human mind. Kunyari sa Mm. client, Mm. sa mga customers nila, ganun. Magiging out of the box thinker pa rin ako. Kasi yung mga suggestions na lumalabas sa mga AI, kadalasan curated na lang yan eh. Kumbaga Yes, nakita mo pina-pull na out yan sa niya. Mm. vlog o ginagawa na rin to ng iba. Blah, blah. So, paano ka magiging unique? Ano? So, kailangan meron ka talagang experience firsthand dun sa mga nangyayari and makukuha mo yun kapag nagtanong ka sa client tsaka sa mga customers nila. So, yun. Yes. And syempre, advantage naman ng mga bagong nag-start pa lang ngayon is mabilis sila makaka-adapt sa mga new changes, no? Mm. Kunyari, yung open claw nga na minention mo kanina, Mm. mga automation ngayon, yung high level, yan, Yeah. included yan. So, kumbaga fresh mind sila ngayon, so fresh pa rin marami pa silang ma-i-add. Unlike dun sa mga Mm. OGs na talagang, ayoko ng ganito, ayoko mag-automate, ayoko ng blah 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 kasi ano ba, Close-minded, no? medyo close-minded. Mm. Mm. Ayun naman yung magiging advantage din nila. Yeah. Ayan, ikaw, Na-flat out I na. think sa'yo okay tong question na to. Yung ano ko kasi ang opinion ko dito, yun nga yung wall kanina na sinasabi ko. Na-flat out niya eh. Kumbaga lahat tayo simula sa zero. Hindi naman Mm, simula sa zero, but with the help of AI, kaya ng mga newbies ngayon na hindi man makipagsabayan pero at least at the same level, 'di ba? Ng mga katulad natin na practitioner na ng medyo may years na rin mm, na binibilang kasi nga yung gap kinlose ng AI eh. 'Di ba? mm, Na kaya nga ng yan, kunyari, kung business owner ka, yung mga thinking nila Seth Godin o kaya nila Alex Hormozy, kaya mo na silang mm. gawing AI agent sa tabi mo eh. O ikaw, ito gagawin mo to pag maggagawa ng business decisions, si Alex Hormozy yung ipo-pull out ko. Pag sa SEO, si Sir Gab o kaya si Sir Jason Asidre. Parang ganon. So, nako-close niya na yung gap. Ang siguro magagawa ko ngayon, if yung bagong-bago ako, unang-una, makinig kayo sa SEO kwentuhan.
Nag-plug pa. Pero tawag dito, ako kasi believer ako ng ano ng generalist ako in the most way. Like kung ano yung available na skill para sa akin, yun yung kagad yung kinukuha ko. Pero pagdating sa ideology, tsaka sa way of thinking, naghahanap ako ng mga right people to follow. So, ako ayun siguro yung una kong gagawin. Maghahanap ako ng taong susundan ko sa industry. Tapos, magdo-double down ako dun sa way of thinking nila. Hindi dun sa sinasabi nila per se, pero yung sa way of thinking nila, i-adapt ko lahat yun. And hindi ko naman sinasabing lahat susundin nyo, pero take a grain of salt pa rin. Do your own experimentations on things. Pero follow one person and emulate kung ano yung mga tinuturo nila. Kung may system sila, medyo okay para sa'yo, na afford mo, kasi minsan nagbebenta sila ng system nila. For SEO to hindi sa lahat. So for SEO, nagbebenta sila ng system nila. Tinuturo nila yung sa course nila. Kung kaya nyong bilhin, go and emulate nyo lahat. And then pagka-emulate nyo at ginagawa nyo na siya and nakakita kayo ng butas, saka kayo gawa ng sarili nyong diskarte. Okay? Mag-follow kayo ng tao, pero pagka alam nyong hindi na tama yung tinuturo, like may nakita kayong butas or whatnot, cut nyo kagad, pero i-take nyo yung mga lessons na okay and then itapon nyo yung hindi. Tapos gawa kayo ng sarili nyo. Kasi mahirap magbigay ng specific na gagawin ko. Like ito yung tool na gagamitin ko. Mahirap yung ganun eh. Pero kapag nabuo mo na yung mindset mo, tsaka yung way of thinking mo, pati yung systems mo, madali na lang lahat para sa'yo. Kasi dun din naman kami nagsimula ni Sir Gab eh. May mga tao din kaming finalo for sure. Si Sir Gab, meron din yan. Ako, meron din ako. Tapos may kinuha kami something from them and then we created something na pwede naming i-add na tingin namin na okay. Kasi ang problem ngayon, di ba meron tayong tinatawag na agricultural age, tapos nagkaroon ng industrial revolution, tapos ang sumunod doon is yung information age na bago pa yung AI. So right now we're in AI. Pero nung nasa information age pa lang tayo, all of the information is readily available. Ngayon palalo na may AI na. Kaya niya na kasing i-synthesize lahat ng information in iba to sa'yo. Pero nakakatakot lang doon is maging heavily reliant ka sa AI. Kaya nagsasabi ako na mag-follow kayo ng mga tao na pagkakatiwalaan nyo. Kasi pag nag-rely kayo masyado sa AI, nawawala yung capacity nyo to decide. Decision is okay in calm seas, like kapag walang ganong problema. Pero yung decision making mo during troubled times, like pinapressure ka ng client mo to do this kind of things, ano yung sasabihin mo? Minumura ka na ng kliyente mo harap-harapan dahil wala kang maiproduce na result, etc. So, yung mga pagkakataon na yon, kailangan mo nang mag-isip din. Kumbaga, kailangan mo na ng your own way of thinking. So, ako, medyo siguro hindi siya technical, more on mindset kung paano mo gagawin to on your own yun nga, kapag nagsimula ka, kasi nagsisimula ka pa lang, ang hirap magsimula ng andaming kumbaga information overload. Just follow the people na pwede mong pagkatiwalaan. Tulad ni Sir Gab. Sobrang agree ako bro sa mga suggestion. And ano yan based din sa experience ko, yan talaga yung mga nangyari sa akin nung nag-start pa Yan, lang di ako. ba? Kasi may nakausap ako dating OG na I'm sure kilala niya. Pero ano yun din yung sinabi niya sa akin na dati kapag nag-i-start sila, kunyari yung skyscraper technique ni Ahrefs, 'di ba? May Ganun. pinanggalingan lang din yun na ibang SEO Nirehash na lang. in-improve Oo. lang nila. Until now ganun pa rin yung ano dito, game ng SEO sa atin, no? Sure ako yung mga iba dyan nagpo-post ng ganito, ginawa nilang case study, ganito yung strategy nila. May pinanggalingan lang din yun na iba na in-improve lang din Nirepackage nila. lang. And then iniba lang ng pangalan siguro. So, Yun ang mas malala. Hindi in-improve. anyway, ganun lang din. So, Oo. I think tama yan. And yung una mong sinabi na about sa mga nag-close ng gap yung AI, totoo yan kasi na-experience ko din lately lang na naghahanap ako ng parang mga SEO sa sa isa kong agency na pinagtrabahuhan. Mm. Nakita ko yung mga bago, like 6 months, one year, ganyan. Ang gaganda ng profile nila. Yung Okay. iisipin mo talaga na mas maganda pa yung profile nito kaysa sa akin na 10 Mm. years mahigit na sa industry eh. Well, dahil Mm. din sa AI, kumbaga,
nagpa-optimize siguro sila ng profile nila na eto, ganito, kaya kong gawin, bla bla bla. Mm. Na parang kung ako yung employer, parang mas pipiliin ko yung bago na yon kaysa dun sa luma na hindi masyadong optimize yung profile. So, ganun, napakadali na talagang maging expert sa ngayon. Yeah, sa Pero LinkedIn, no? syempre, sa LinkedIn, sa Grabe. Upwork, Upwork, o yun din. grabe. Kita Mm. mo doon ang ano na sila, napakadami lang kayang gawin, no? Hindi lang SEO, hindi lang Mm. social media, may mga iba't iba pa na, kahit kaya yung vibe coding, binibenta na rin yun eh, na Ah, kaya mong gawin. So, yan. Okay pwede. naman, hindi naman ako against sa mga ganun kasi wala ka naman talagang choice. Yun lang yung, kumbaga, para makakuha ka ng client, pwede ka naman mag-fake it till you make it hanggang sa, ano nga, kumita ka na kumita. Pero, yun nga, dapat kapag ginagawa mo yun, matututo ka rin talaga along the way Mm. kasi hindi mo masusustain yung ganun eh. Na puro fake it till you fake it lang. Puro na lang fake ng fake. Anyway, yun lang. Keep in mind, guys, may hardship pa rin kahit may AI na. Mhm. So, double time din yung work. Learn how to learn and then dun pa lang kayo mag-earn. Hindi ba Mm. parang, bro, parang mas nag times 2 pa yung ginagawa mo ngayon dahil number one, you're learning AI. Number two, ginagawa mo pa rin yung mga process na ginagawa mo before. So parang Yeah, may point, sir, may point. Pero upfront lang naman siya. sa umpisa Pagka, lang. sa umpisa lang, upfront lang siya. Pag na-identify mo na yung gaps, tapos Mhm. nagawa mo na siya ng solution and AI stuff, madali na lang. Sa Kasi bagay. ito, bigyan ko kayo ng idea. Right now, I'm just working around 3 hours sa isang, I mean, dapat Kasi na-setup mo supposedly. na. Oo, so 3 Okay, hours, okay. oo. Na-set up ko na siya kapag may gagawin ako kasi naka-automate naman na yung mga gagawin eh. So Mm. kapag lumabas yun dun sa kunyari ano bang gamit ng management software kunyari Asana, ClickUp or what. Kung may Mm. nakita ako na gagawin dun, uy, meron na akong ano diyan, may AI agent na ako Template para na diyan. ako, may Oo, may ganyan na ako. papalitan ko na lang yung ano, yung tawag dito, may mga Sa bagay. placeholder ako doon, 'di ba? Ano yung business niche, ano yung ICP, ano yung brand identity nito. Tapos gagawa na siya ng sarili niyang ano, ng reporting. Double check ko na lang, o tama ba? Okay, send. Tapos, Ah, 'di ba? So, dadali siya. naisip ko tuloy Mm. yung ano kanina, yung sinuggest mo about updates. So I think pwede Yeah, rin yeah. siyang i-add sa SEO report, no? Na Yeah, let's yeah, say yeah. Mm-mm. meron kang 5 clients na i-discuss mo 'yon. Tapos Mm-mm. yung update na yun, isang beses lang rin naman mangyayari yan. For example, si March Core update, Yeah, 'di ba? dalawa. So Dalawa yung kailangan for update. kailangan i-explain mo yun sa client. Mm-mm. Siguro, dun sa 5 clients na yun, pwede mo siyang i-recycle. Yung Yep. magiging bago lang ngayon is yung, syempre, yung unique para sa kanila, no? Yung traffic nila, rankings nila, and Mm-mm. conversion. Oo. So, Kasi mas mapapadali. priming na rin yun sa kanila kung kumbaga pina-prime mo na sila na expect the worst if ever tatamaan yung industry nila dun sa certain update na yun, 'di ba? So, yun. Kailangan mo rin kasing ano eh, siguro yun, yung knowledge transfer na tinatawag, kailangan mo rin turuan din yung Mhm. kliyente mo about what we are doing. Kumbaga, a glimpse of what we are doing and how our work is impacting their business. Laging dun eh, dun. Kung hindi man sa revenue, pero dun sa impact na nagagawa mo sa ano sa business nila. So, ayun, dami nating napag-usapan ngayon ah. Pero so much for the comeback ba. So, Yeah. yeah. Okay, Anyway. sulit, sulit pag pinakinggan Oo. nila. So, Yup, yup. mawawala na yung fear ko na wala na makikinig sa atin. At least may dalawa, tayong dalawa yun. Ano na, ano to, i-share ulit natin sa mga groups natin para Yeah. ano na tayo, recording na ulit tayo ng SEO kwentuhan. Yes. So, yan. Watch out for us. Watch out talaga. We're back. And follow us sa social media namin. SEO Kwentuhan sa Facebook. Also in Spotify. Sir Gab, wala ka na ba iba pa promote? Wala kang mga webinars ngayon, no? Wala masyado so far, pero I'm sure Alright. Gawa magkakaroon tayo, din. gawa tayo. Alam Yeah. ko, may mga mag-a-attend dyan. So, Mm. yan. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye.